Si Yang Yang ay pinanganak noong 1976. Bata pa lang siya ay naghihiwalay na ang kanyang mga magulang at siya ay naiwan sa kanyang ina. Bata pa lang si Yang ay matigas na ang kanyang ulo at napaka-perfectionist. Matapos niyang makapagtapos ng vocational course, ay nakapagtrabaho ito bilang flight attendant noong siya ay nasa 17 years old pa lamang. Siya ay nagtrabaho ng 4 na taon at naging senior attendant dahil na rin sa kanyang dedikasyon at husay sa trabaho. Dati pa siyang kinilalang top 10 cabin crew ng Xiamen Airlines. Taong 1997 ay nakilala ni Yao si Gao Chunlin na CEO ng isang real estate company habang ito ay nakasakay sa eroplano kung saan si Yang ay naka-duty noong araw na yon. Ayon kay Yang ay napakamasigasig ni Gao noong mga oras na yon kaya nakuha niya ang atensyon nito. Ayon pa sa kanya ay makailang beses itong humingi ng kape at coke sa kanya at umaasa itong makuha ang kanyang phone number. At para tumigil na sa pangungulit si Gao ay binigay niya ang kanyang pager number. Makulit si Gao, palagi siyang tumatawag kay Yang sa tuwing pumupunta ito sa syudad kung saan nakatira si Yang. Ngunit isang beses lang sinagot niya ang kanyang tawag at hindi ito ni minsan sumama sa kanya pag ninyayan niya itong kumain sa labas. Sa mga panahong yon, maliban sa pagtatrabaho ay balak din niyang na mag-aral ng business administration. At dahil sa suportado siyang ng kanyang ina ay pinahinto ito sa trabaho at hinayaang mag-aral ulit. Taong 1998 ay nakatanggap ng tawag si Yang mula kay Gao sa kanilang dormitory. Kahit halos 1 taon na ang nakakalipas nung huli silang mag-usap ay hindi tumigil si Gao para hanapin si Yang. Naiwan niya ang kanyang pager sa kanilang bahay nung nakatanggap ito ng message mula kay Gao. Nakita yon ng kanyang ina kaya tinawagan niya pabalik si Gao at siya na rin ang nagbigay ng phone number ng dormitory ni Yang. Matapos nilang mag-usap ay nag-iba ang pakikitungo ni Yang kay Gao. Sa kasunod na araw ay pumunta si Gao sa paaralan ni Yang at sinundo ang dalaga. Palabas pa lang ng gate si Yang ay nakita na niya si Gao na nakasakay ito sa isang Mercedes na sasakyan. Kinabahan nung una si Yang ngunit di nagtagal ay napanatag din ito. Si Yang ay may taas na 5'7", samantalang si Gao naman ay 5'6", at 10 taong mas matanda si Gao kay Yang. Dahil sa pagpursige ni Gao ay unti-unti na ring nahuhulog ang loob ni Yang sa kanya. Ginagawa lahat ni Gao para mas lalo pang ma-inlove sa kanya si Yang. Isang araw ay sinabi niya kay Yang na magkita sila sa isang high-end na apartment na may layong 10 kilometers mula sa dormitory ni Yang. Sinabi niya na narentahan niyang apartment na yon para sa kanya kaya lumipat kaagad si Yang. Autumn ng 1998 ay nagsama na si Yang at Gao. Matapos makapagtapos niya sa pag-aaral ay plano niyang bumalik sa pagiging flight attendant. Ngunit dahil sa ayaw ni Gao na bumalik pa siya sa pagtatrabaho ay nanatili na lamang ito sa Beijing. Sa mga panahong yon ay nakapag-asawa ang ina ni Yang ng Canadian at umaasa ito na may isamang anak sa Canada. Ngunit hindi sumama si Yang dahil mas gusto niyang makasama si Gao. Walang trabaho si Yang at binibigyan lamang siya ng allowance kada buwan ni Gao. Kalaunan ay nabuntis si Yang ngunit ayaw ni Gao na magkaanak sila kaya mas pinili nilang ipa-abort ang bata. Ngunit habang tumatagal ay may napapansin si Yang kay Gao. Ipinanganak si Gao sa Fujian, China at medyo kakaibang kanilang dialekto kumpara sa mainland China. At yun ang ginagamit ni Gao para kausapin ang pamilya nito. Isang beses ay nakausap niya ang pinsan ni Gao ngunit aksidente nitong nasabi na may anak at asawa si Gao sa kanilang lugar. Kinumpronta niya si Gao at agad naman itong umamin. Umiyak pa si Gao habang ipinapaliwanag kay Yang at sinabi niya hindi na niya mahal ang kanyang asawa at balak na niyang makipag-divorce dito. Ngunit dahil sa may isang anak na lalaki si Gao sa kanyang asawa kaya natagalan itong makipaghiwalay. Dagdag pa niya na darating ang tamang oras na makikipag-divorce ito at pakakasalan si Yang. Sa huli ay nadala si Yang sa kanyang mga luha at paliwanag at mga pangako kaya mas pinili niyang huwag iwanan si Gao. Ngunit patagal ng patagal ang divorce na inaasahan ni Yang. Taong 1999 at Chinese New Year at kinakailangan ni Gao na umuwi sa kanyang hometown para makasama ang kanyang pamilya. Umaasa si Yang na yun ang tamang oras na makikipag-divorce na si Gao sa asawa. Ngunit hindi niya yon ginawa. Kaya sobrang nagalit si Yang at sinabi kay Gao na sasama ito sa pag-uwi niya para sabihin sa asawa ni Gao ang tungkol sa kanilang relasyon. Dahil din sa galit ni Gao ay agad niyang tinawagan ang kanyang asawa at sinabing uuwi siya doon at isasama niya ang kanyang girlfriend.
Ngunit ang akala ng asawa niya ay nagbibiro lamang ito. Kinabukasan ay sabay silang pumunta sa hometown ni Gao, ngunit biglang nawalan ng lakas ng loob si Yang na harapin ang asawa ni Gao. Sa halip ay nag-check-in ito sa hotel at bumalik sa Beijing kinabukasan. Sinabi ni Gao sa kanyang asawa ang tungkol sa relasyon nila ni Yang at humiling ito ng divorce. Ngunit hindi pumayag ang kanyang asawa at kahit na mga magulang niya ay nagalit kay Gao. Para sa pamilya ni Gao, ayun na ang pinakamalungkot na Chinese New Year nila dahil sa napuno ito ng pag-aaway at iyakan. Kasunod na ginawa ng mga magulang ni Gao ay nagkunwari silang magpapa-check up sa doktor sa Beijing at doon sila tutuloy pansamantala sa apartment ng dalawa. Ang gustong mangyari ng ina ni Gao ay bantayan si Yang. Galit na galit ito kay Yang dahil sa sinira nito ang relasyon ni Gao at ng kanyang pamilya. May isang pagkakataon na nawala ang Rolex na relo ng ina ni Gao at pinagbintangan nilang kumuha ay si Yang. Dahil sa pangyayaring yon ay nag-away si Gao at Yang at hindi nagkibuan ng halos isang buwan. At ang kanilang relasyon ay paunti-unti na rin nasira dahil sa insidenteng yon. Lumipas ang 6 na buwan ay nawawalan na ng gana sa kanilang relasyon si Yang. Kaya nakapag-isip si Yang na mag-aral abroad. At hindi naman tumuto si Gao sa ideyang yon. Kaya April ng 2000 ay pumunta si Yang sa Switzerland para mag-aral ng hotel management. Ngunit kahit sa Switzerland ay walang katahimikan si Yang dahil madalas pa rin tumatawag sa kanya si Gao. Gumagastos ng malaki si Gao para lamang matawagan si Yang. At na-appreciate niya ang lahat ng ginagawang effort ni Gao, kaya lumambot na naman ang puso ni Yang. Kada bakasyon niya ay umuwi sa China si Yang para makipagkita kay Gao. Ngunit gayon pa man ay madalas pa din silang nag-aaway. May isang pagkakataon pa na pinuntahan ni Yang si Gao sa isang club at nakita niya nakikipaglandian ito sa mga hostess kasama ng kanyang mga kaibigan. Galit na galit si Yang noong mga oras na yon kaya hinampas niya ng kanyang bag sa mukha si Gao sa harap mismo ng mga kaibigan nito. Dahil sa ginawa ni Yang ay sobra ding nagalit si Gao, kaya habang sila ay pauwi ay hinampas din niya ng matigas na bagay ang ulo ni Yang na nagdulot ng malaking sugat at kinakailangang tahiin. July 2000 nung umuwi si Yang sa China mula sa Switzerland, ay nalaman niya na bumili si Gao ng bahay sa Beijing dahil doon natitira ang asawa at anak nito. Kaya lalong nawala na pag-asa si Yang na makikipag-divorce si Gao sa asawa. Isang araw bago umpisa ang pasok ni Yang sa Switzerland ay hindi ito bumalik. Sa halip ay pasikreto itong pumunta sa hometown ni Gao matapos siya nitong mahatid sa airport. Kaya walang kaalam-alam si Gao na hindi sumakay ng eroplano si Yang. Alam ni Yang ng asawa ni Gao na si Wang ay nag-a-apply para sa permanent identity nito sa Hong Kong. Kaya nagkunwari si Yang na siya ang naka-assign para magsagawa ng physical examination kay Wang. Kasunod noon ay kinuha niya ang mercury na naipon niya mula sa 10 thermometer at sinabi kay Wang na inumin ito. Ngunit matapos ang 10 minuto ay walang nangyari kay Wang. Kaya gumawa na lamang siya ng rason para makaalis at naisipang bumalik sa Switzerland. At makalipas ang ilang oras nung pagkaalis ni Yang ay nakaramdam ng hindi maganda si Wang. Agad niyang tinawagan si Gao para ipaalam ang kanyang nararamdaman. Malakas ang kutob ni Gao na si Yang ang may kagagawan noon. Kaya agad niyang inutusan si Wang na pumunta agad ito sa hospital. Pagkatapos ay na-diagnose si Wang ng mercury poisoning. Ngunit dahil sa mabilis itong nakapunta sa hospital ay nagamot kaagad ito. Nagdududa at nawawala na ng tiwala si Gao kay Yang. Kahit hindi niya ito inireport sa mga pulis ay napagdesisyonan niya ang huwag na itong kausapin. Taong 2001, pang-4 na taon na nilang magkarelasyon. Badang April, bumalik si Yang sa Beijing. Nangako si Gao na bibigyan niya ito ng $900 na allowance kada buwan. Sa pagkakataong yon ay hindi na sila magkasama pa sa isang apartment ni Gao. Mag-isa na lang itong namuhay. Sa mga pagkakataong yon ay nabuntis ulit si Yang at naniniwala siya na ang rason kung bakit hindi nakikipag-divorce si Gao sa asawa nito ay dahil sa kanilang anak. Kaya huminto ito sa pag-inom ng pills para mabuntis. Sobrang nagalit si Gao kaya binigyan niya na naman ng pera si Yang para ipa-abort ulit ang bata. Nagdesisyon na si Yang na pumunta sa Canada. At sa pagkakataong yon ay balak na niyang doon manirahan sa Canada kasamang ina. At umaasang makakaiwas na siya ng tuluyan kay Gao. Katunayan ay tumulong pa si Gao sa pag-aayos ng papeles para sa visa ni Yang pa Canada. At yun din ang mga oras na hindi na sila ganon kalapit sa isa't isa. At nalaman din ni Yang na may kinikitang bagong babae si Gao. Sinubukan pa niyang sundan si Gao para makita kung sinong bago nitong babae. Ngunit nalaman yun ni Gao kaya pinagbantaan niya si Yang na kapag ginawa niya yun ulit ay papatay niya ito. Hating gabi ng June 27,
Pumunta siyang sa bahay ni Gao para kausapin ito tungkol sa kanyang visa. Habang sila'y nag-uusap ay tumunog ang cellphone ni Gao. Pumunta agad ito sa bathroom para doon sagutin ang tawag at alam niyang na ang bagong babae ni Gao ang tumawag. Pagkalabas ni Gao sa bathroom ay sinabi niyang na may bago na siyang boyfriend. Galit na galit si Gao at nagselos kaya nauwi sa pagtatapik ang pag-aaway na yon. Pagkatapos nun ay hindi na makatulog si Yang. Bandang alas 4 ng madaling araw ay kinuha niya ang cellphone ni Gao at tinignan kung sino ang tumawag. Ngunit nahuli siya ni Gao kaya nag-away ulit sila. Sa pagkakataong yon ay malakas na ang kanilang sigawan na naririnig na ng mga kapitbahay. Ayon kay Yang ay kumuha si Gao ng kutsilyo at tinutok kay Yang at sinabi na sana ay dati pa niya itong pinatay. Lakas loob na inagaw niya ang kutsilyo kay Gao at aksidente niya itong nasaksak sa katawan. Sumigaw at humingi ng tulong si Gao at pilit na kinukuhang kutsilyo kay Yang. Sa sobrang panik at sa galit ay nasaksak ni Yang si Gao ng 10 beses at nagkaroon din siya ng mga sugat sa kamay. At hindi nagtagal ay binawian din ng buhay si Gao dahil sa napakaraming saksak nito sa kanyang katawan. Hinila ni Yang si Gao papuntang bathroom at nilinis ang mga dugo sa kwarto. Itinapon din niya ang kutsilyo pati na ang mga dugo ang tuwalya. Kasunod noon ay umalis ito para maghanap ng mabilhan ng malaking maleta at agad na bumalik sa bahay ni Gao at sinubukang ipasok ang katawan ni Gao sa maleta. Ngunit nalaman niyang tumawag na ng mga pulis ang kapitbahay na nakarinig ng kanilang pag-aaway ni Gao kaya mabilis itong umalis at tumungo sa hospital para ipagamot ang sugatang kamay. Kinabukasan ay lumipat ito ng bagong apartment at doon nagtago. Ngunit nakita sa CCTV footage na lumabas si Yang sa bahay ni Gao 2 oras matapos nitong mamatay. 3 buwan ang nakakalipas, October 8, 2001, ay nahuli si Yang nung pumunta ito sa Canadian Embassy para mag-apply ng visa. At dahil sa pagkatapos niyang mapatay si Gao ay kinuha pa niya ang cellphone, relo at iba pang mga gamit nito, pati na ang sasakyan ni Gao, ay kinasuhan si Yang ng intentional homicide at pagnanakaw. Hinatulan ito ng kamatayan ngunit noong taong 2008 ay binago ng judge ang kanyang hatol at ginawa na lamang 16 years na pagkakakulong dahil sa mabuting pag-uugali sa loob ng kulungan. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!